Sa Lunes na po ang barangay election sa ating mga lugar. Nakahanda na ba kayo at nakapili na kung sino ang inyong mga iboboto? Busisiin pong mabuti ang mga kandidato. Nag-uumpisa po sa barangay level ang ikatatagumpay ng ating bansa. Siguraduhin po natin ang mga iboboto natin ay yung maglilingkod sa ating mga barangay. So siguradong kinakabahan na po ang mga kandidato para sa pagka-barangay captain at sa mga kagawad at sa mga SK. At gusto rin po natin i-good luck itong si Abigail Rait dahil tatakbo pala siyang kagawad doon sa lugar nila. Sabi po dito sa Abante TNT, kaya lumantad, ex-lover ni Francis M. tatakbo palang kagawad. Tatakbong kagawad ang nagpakilalang ex-lover ni Francis Magalona kung saan inilihim daw nila ang kanilang relasyon ng 15 taon. Sa Facebook account ni Abigail Rait, naka-profile picture na ang kanyang campaign poster kung saan nakasaad na siya'y tatakbong kagawad. So hindi po natin maaalis na magtanong ang mga netizens natin, kanya-kanya po sila ng konklusyon na kaya pala lumantad itong si Abigail Rait sa kanyang kanyang anak dahil meron silang gustong mangyari. Yung anak para mag-showbiz at siya para tumakbong kagawad. Well, wala na po tayong magagawa doon. Buhay po nila yan, yan ang ginusto nila. Ang magagawa lang natin is to wish them good luck. We wish them well. Sana magtagumpay itong anak niyang si Cheska sa pagpasok sa showbiz dahil susundan yata ang yapak ni Francis M. bilang singer-rapper. At itong si Abigail Rait sana manalo sa pagkakagawad sa kanilang lugar. Kung hindi, baka mapahiya lang sila. Kasi nga po, biglang nagkaroon ng pagdududa yung dahilan, yung motibo kung bakit sila lumantad. Kung meron man ibang dahilan si Abigail sa paglantad nila, pero ito ang nakikita ng mga netizens kung bakit sila lumantad dahil papasukin ng anak ang show business at papasukin ng ina ang politika. So parang it leaves a bad taste na kaya pala lumantad itong mag-inang ito ay dahil meron silang motibo. Well, sana magtagumpay naman kayo dahil ginusto nyo yan, lumantad kayo, tapos meron palang ibang motibo. Ang hindi lang matanggap ng karamihan ay bakit kailangan manira ng pananahimik ng isang pamilya. Kasi tanggapin po natin o hindi, natapakan po ni Abigail ang pamilya ni Pia Magalona. Kahit na sabihin natin na nung pumasok siya ay wala na si Pia at saka si Francis kung ito man ay totoo. Kaya lang, bakit kailangan pang lumantad? Ba't hindi na lang doon sa lugar nila? Siguradong alam naman sa lugar nila na si Cheska ay love child ni Francis. Bakit kailangan pa nating guluhin ang ibang pamilya para lang kayo ay makapasok ang anak sa show business at ikaw sa politika? Well, again, para sa akin, buhay nyo yan, desisyon yan nung nanay. Dahil kahit na anong pilit ng anak pumasok ng showbiz, pero kung sa tingin ng ina na magkakaroon ng konting gulo, nasa nanay po yan. Pero again, hindi po natin hawak ang buhay nila. And I'm sure itong si Pia, pababayaan niya lang yan hanggang sa mag-die down na itong kaguluhan na ito. So I just wish Abigail and her daughter good luck sa inyong pinapasok na larangan. Balita naman po dun sa jersey na ibinenta ni Abigail dito kay Boss Toyo sa halagang 500,000. Ito po pala ay binibili from 1 million hanggang 2.5 million. At kung kasama pa yung ibang mga koleksyon ni Francis M, ay aabot ng staggering 8 million. Ayon po dito sa balita, Francis M Collection binibili ng 8 million kay Boss Toyo. Binibili ng isang cryptocurrency trader kay Boss Toyo ng Pinoy Pawn Star ang Francis M Collection sa halagang 8 million. Yan po ay kasama na yung jersey na binenta ni Abigail. Saka may collection pa yata itong si Boss Toyo ng mga ibang t-shirts ni Francis M. At yun po ay binibili ng 8 million. Well, muntik na daw bumigay si Boss Toyo, mantakin nyo 8 million yun. Pero in the end, hindi niya rin po ibinenta. Dahil para sa kanya, hindi pa daw niya naiisip ibenta ang mga gamit ni Francis M. dahil ang tawag niya sa mga ito ay Holy Grail.
Sa ibang viral po na balita, meron pong isang guro na namalo ng estudyante at siya ay kakasuhan. Sabi po dito sa Filipino Star ngayon, posibleng masibak sa serbisyo ang isang public school teacher makaraan kumalat sa social media ang umano'y pamamalo nito sa kanyang mga estudyante noong Martes sa Tacloban City. Ayon sa Department of Education, inatasan na nila ang DepEd Leyte Division Office na imbestigahan ang insidente na nag-viral sa social media tungkol sa umano'y pang-aabuso ng guro. Tiniyak din ng pamunuan ng DepEd sa publiko na tututukan nila ang nasabing kaso dahil ng pangunahing layunin nito ay mapangalagaan at protektahan ang mga mag-aaral. Ibinahagi kasi ng mga netizens sa social media ang isang video ng isang public school teacher at inatasan ang kanyang mga estudyante na mag-squat sa loob ng classroom habang may hawak na walis at tila pinagpapapalo ang mga mag-aaral. Sa ilalim ng DepEd Child Protection Policy na inilabas noong 2012, ang corporal or physical punishment tulad ng pambubugbog ay mahigpit na ipinagbabawal. Pero, basta lang ba gagawin ng guro yun sa kanyang mga mag-aaral nang walang dahilan? Ano kaya ang naging rason para gawin ng guro ito sa kanyang mga estudyante? Sabi po kasi sa isang balitang nasagap ko, batay sa report, isang naunang insidente umano ang nangyari sa paaralan kung saan isang estudyante ang nabully ng isang grupo ng mga mag-aaral noong October 18 habang may scouting activity. Ang biktima ay hinubaran umano ng isang grupo ng mga estudyante habang ipinasok nila ang kanilang mga daliri sa puwet ng estudyante. Nang malaman ang insidente, isinumbong ito ng magulang ng biktima sa guro na naging paksa ng viral video. Ayon sa source, inusisa ng guro ang grupo ng mga estudyante sa video kung sino ang mga sangkot sa umano'y pambubuli sa isang estudyante noong October 18. Dito ay pinarusahan umano ng guro ng squatting ang mga estudyante na sinasabing sangkot sa pambubuli. So, may dahilan naman pala kaya ginawa ng guro yun sa kanyang mga estudyante. Kaya lang, bawal pa rin po yun. May ibang paraan para suhituhin itong mga estudyante ito. Wala pong lugar ang pananakit ng ating mga guro sa ating mga estudyante. So kung may dahilan man o wala itong gurong ito, kailangan niyang harapin ang ipapataw na parusa sa kanya. Although sa tingin ko, may magandang intensyon itong gurong ito, pero mali pa rin po yung ginawa niyang pagsuheto sa mga estudyante. Pwede naman niyang ipatawag yung mga magulang, dalhin sa principal's office, doon pag-usapan. Ay nako, dagdag na naman tong insidenteng ito sa mga bilang na mga guro na nananakit ng kanilang mga estudyante. Sana ito ay mahinto na dahil wala pong lugar ang pananakit sa ating mga estudyante. At kayo mga teacher kayo, ingat-ingat lang po. Madali na po kayong makuhanan ng video at baka kayo ang susunod na mag-viral. At ang huling viral story po natin ngayon ay tungkol po dito sa isang Filipina caregiver na talagang bibilib ka naman. Bibilib ka talaga sa pagiging Pinoy niya. Yan po ang isang katangian na ipinagmamalaki natin mga Pilipino. Sabi po dito sa headline sa isang balita, Filipina caregiver's courage touches thousands of Israelis. So hindi lang po tayo mga Pilipino ang proud dito sa caregiver na to. Pati na po ang mismong mga Israelis. Naganap po kasi itong insidenteng ito sa gitna ng gera dyan sa Israel. Basahin ko po yung balita. The morning of October 7 was a very dark hour for humanity. But amongst all the darkness, there is Camille's story. Emmanuel Miller, a media analyst in Israel, said in a post on X, formerly Twitter. Si Camille Gisalba po, 31 years old, ay dumating sa Israel mula sa Pilipinas 5 years ago. Siya po ay isang caregiver at ang kanyang inaalagaan ay isang 95-year-old woman na si Nitsa. Noong umaga po ng October 7, nagising na lang sila to the sound of a heavy barrage of incoming rocket and mortar fire
So kahit na ikaw ang makakarinig niyan, alam mong may gera nagaganap. And they sought cover sa kanilang bomb shelter. So karaniwan po sa mga bahay sa Israel may mga bomb shelter. Dahil alam naman natin ng Israel. Ewan ko ba, tinagurian pa namang the promised land. Pero parang hindi na natigil ang gera sa bansa nila. So ang mga bahay po nila ay may bomb shelter para kung may mga bombahan, may gera, doon po sila nagtatago. Bago mag alas 8 ng umaga, habang sila ay nasa bomb shelter, narinig ni Jesalba na may mga nag-uusap sa labas. Pero napagtanto niya na ito ay hindi mga Israeli soldiers kundi mga Palestinians. So sila po ay nakita nitong mga Palestinian soldiers na to at nakaharap niya itong mga Hamas. Nako, ano kaya ang pakiramdam ni Jesalba nung oras na yon? Pero ito pong si Jesalba was supposed to fly out from Israel 2 days later para po umuwi ng Pilipinas para makita yung kanyang anak. Pero nung kaharap niya na yung mga sundalo, ibinigay niya yung kanyang pitaka doon sa mga terorista na naglalaman ng 1,500 shekels or about $370. Take everything, sabi niya. Just don't take the flight ticket. She is an old woman and doesn't understand what's happening. Take the money and go. Yun nga ang ginawa ng mga terorista. Kinuha yung kanyang pera at umalis. Yan ay isang milagro talaga. Kasi meron tayong mga ibang kwento na naririnig na walang pakialam itong mga taong to pumatay. Kahit na makiusap ka. So, nagulat na lang itong si Jesalba nung kinuha nga yung kanyang pitaka at iniwanan sila. So, nung nakaalis na yung mga terorista, umakyat si Jesalba, niyakap ni Jesalba si Nitsa at hindi niya iniwanan yung matanda 2.5 hours hanggang dumating yung Israel Defense Forces para sila ay sagipin. So, umuwi ba si Jesalba 2 days later? Hindi po. Kinancel po niya yung kanyang flight at nangako siya na hindi niya iiwanan si Nitsa. So, hindi ba naman kayo bibilib sa taong ito? Andun na yung pagkakataon mong umalis ng Israel dahil nga sa gerang nagaganap. Naisalba na ng Israel Defense Forces yung matanda at siya. So, pwede na siyang umuwi. Hindi po ba may flight ticket na siya para umuwi ng Pilipinas 2 days later? Pero hindi po niya ginawa. So, the story touched thousands of Israelis who deeply appreciate the kindness and humanity of a person caught up in an awful situation that has little to do with them, yet decided to make the choice to act with true love. Dahil kung tutuusin, wala namang pakialam itong si Jesalba. Trabaho niya lang yun. Ito na yung pagkakataon na umalis siya dyan sa war-torn Israel. And yet, kinansila niya yung kanyang flight at nangakong hindi niya iiwanan yung matanda. Milagro po itong nangyari kay Jesalba dahil 4 na Pilipino na po ang namamatay dyan sa gera sa Israel at meron pang 2 nawawala na hinihinala na ginawang hostages ng mga Hamas. So ipagdasal po natin ang Israel. Ipagdasal din po natin ang Palestine. Ipagdasal natin ang Ukraine, ang Russia, dahil ang mga civilian po ang naiipit sa mga gerang yan. Huwag na po tayong mamili kung sino ang ipagdarasal natin. Let us pray for all of them. Ipagdasal po natin na sana bumalik ang kapayapaan sa ating mundo. Dahil hindi pa nga po natatapos ang gera sa Russia and Ukraine. Ito may panibago na naman, Israel and Palestine. Kaya kahit na ano pa man po ang dahilan ng kanilang hindi pag-uunawaan at umabot pa sila na gerahin ng isa't isa, let us all pray for them. At isama na rin po natin ang Pilipinas. Dahil alam natin nagkakaroon ng tension between China and the Philippines. Although sinabi naman nila na oras girahin tayo ng China, there are countries who will stand behind us. Andyan po ang US, andyan ang Australia. Although sa tingin ko, hindi po magkakaroon ng gera between China and the Philippines. So sabay-sabay po tayong manalangin para sa kapayapaan ng buong mundo. Hanggang dito na lang po muna tayo. Hanggang sa susunod na mga issues. Salamat po.